So simulan natin dito mga idol. Los Angeles Lakers gagamit ng bagong game plan sa first round matchup ng NBA playoffs. At Los Angeles Lakers unang makakalaban ang kupunan ng Minnesota Timberwolves. And bago natin yan ipagpatuloy mag-usapan mga idol, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kanina mga kaibigan ay napanood natin ang naging laban nga po ng Trailblazers kontra sa kupunan ng Los Angeles Lakers. 109-81 ang naging final score. Very obviously, bentang laban ito at manalo-matalong Lakers, pasok naman na sila sa playoff. So hindi na kailangan pa mag-aksaya ng mga star player para maglaro, no? Dahil nga po, okay na kahit matalo ang Lakers. So ginamit lang yung mga bench player ng Lakers mga kaibigan, which is Dalton Knecht, etong si Alex Len ginamit nga po, no? Nakita naman natin Bronny James, si Goodwin, sila po ang mga ginamit. Pero hindi po yan ang magiging problema natin ngayon. Ngayon po kasi mga kaibigan ay naglabas na ng official na lineup nga po ang NBA patungkol sa unang makakalaban ng Lakers, no, ang Minnesota Timberwolves. Bago po matapos ng linggo na ito mga kaibigan ay 12 teams po ang guaranteed na makakapasok po, no, sa playoff spot, no. Bali ang mangyayari ho dito, 4 po sa 8 team ang hinati, no, sa first round matchup. 4 po sa East at 4 po sa West. Sa mga hindi nakakaalam, New York Knicks at Piston kasama na ang Indiana Pacers at Milwaukee Bucks maghaharap po dito sa East. At ang Los Angeles Lakers naman versus sa Minnesota Timberwolves at Nuggets kontra naman sa Clippers dito naman sa West. Mga kaibigan, nakita naman natin dito ang Los Angeles Lakers ay pinagpahinga muna yung kanilang mga star player. Ano ba yung sinasabi natin dito, no, na panibagong game plan at sistema na gagamitin nga po nitong si JJ Redick. So very obviously, itong nakaraan lamang na huling mga laban ng Lakers, ang ginagamit talaga ng JJ Redick, no, ay yung original na starting 5 lineup, which is lagi kong sinasabi, pinapaalala, lagi na dyan si Rui Hachimura, si LeBron James, si Jackson Hayes, si Austin Reeves at si Luka Doncic. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, alam nyo, no, ibang sistema. So ano ba yung sinasabi natin na sistema mga kaibigan? Nakita nyo sa naging laban ng Lakers at ng Trailblazers, ginamit yung mga bench. Inaasahan nyo mga kaibigan na pwedeng kumuha eto nga pong si JJ Redick dito sa mga bench player at ilagay po sa first 5 lineup ng Lakers para sa playoff. So baliktad daw ang sinasabi natin dito. Kung kailan playoffs sa kakagamit o magkakaroon ng experimental lineup. Well mga kaibigan, hindi ito tinatawag na experimental lineup. Magiging experimental lineup ba kung gagamitin sa starting 5 etong si Dalton Knecht mga kaibigan? Mas maniniwala pa akong gamitin etong si Alex Len, no, sa starting 5. Yun talaga experimental at siguradong matatalo ang Lakers. At eto pa mga kaibigan, para din sa pagpapalakas pa or para mas lalo pang lumakas ang Los Angeles Lakers, inaasahan din natin na mabibigyan ng maayos na minuto eto nga pong si Christian Coloco, which is ang mangyayari dito. Eto na naman, no, may nakikinig sa atin about sa Twin Tower na aking sinasabi. Hindi naman kasi imposible yan at noon pa man sinasabi natin, isa yan sa susi ng Los Angeles Lakers para lumakas ang kupunan ng Lakers mga kaibigan. So ngayon kasi available at talagang condition so far 100% ang mga star player ng Lakers. LeBron James wala tayong problema, si Austin Reeves, Luka Doncic, Rui Hachimura mga kaibigan, Jackson Hayes walang problema. Pero ang sinasabi ko noon pa man sa inyo, in case magkaroon ng problema dito sa original starting 5 lineup ay magbabago agad ang galawan ng Lakers. Di ba aling si Rui Hachimura muna ang mapalitan, available naman si Dorian Finney-Smith. Kung hindi naman makapaglaro si Austin Reeves, pwede si Gabe Vincent o kaya naman po si Dalton Knecht. Pero ang problema natin dito mga kaibigan, tulad na lamang itong si Jackson Hayes, kapag sakaling hindi yan nakapaglaro mga kaibigan, available ang dalawang big man na ating tinutukoy. Eto nga pong si Trey Jemison, pwede matakaw sa foul, pero meron naman tayong Christian Coloco pa. Pero ang problema dito, kapag isa kay LeBron James o kaya naman kay Luka Doncic ang nagkaproblema o hindi nakapaglaro, sabihin na natin mga kaibigan, no, wala hong papalit. Yan din ang isang problema ngayon ng Los Angeles Lakers. Alam nyo mga kaibigan, ang bumubuha talaga ngayon very obviously, no, sa Lakers, aminin natin, no, kahit ako napapansin ko ito, etong tatlong player na ito, si Luka Doncic, unang-una ho yan, LeBron James
at si Austin Reeves. Kapag yung tatlong player na yan ay nawala sa lineup mga kaibigan, hihina po ang depensa at opensa po ng Los Angeles Lakers. So papaano bang lalakas? Lagi naman ang ginagamit daw ni JJ Redick small ball lineup. Ginagamit daw pong sentro etong power forward na si LeBron James kasama etong si Rui Hachimura. Kulang pa tayo ngayon sa depensa mga kaibigan, pero sold na tayo at meron na tayo o marami tayo, sobra tayo sa mga legit po na shooting guard. Nakita nyo naman, kahit si Luka nga mga kaibigan ngayon ay nagiging consistent na yung mga tira niya sa labas. Noon kasi sinasabi nyo mga kaibigan, si Luka yung mga tira niya puro tsambahan, no? Pero na-develop dahil sa napakagandang sistema nito nga pong si JJ Redick. So tatanungin ko kayo ngayon mga kaibigan, yung chance ba na manalo ang Lakers sa first round matchup nila kontra nga po mga kaibigan sa kupunan ng Minnesota Timberwolves ay malaki? Yes, para sa akin mga kaibigan, mas malaki talaga ang chance. Alam nyo, no, nakaraan nagbago talaga yung update. Dapat ang makakalaban nga ho ng Lakers ay ang Warriors, no? Pero dahil ang Warriors ay natalo mga kaibigan itong huling mga naging laban nila, nagbago na naman ang schedule dito sa playoffs. Lakers na kontra sa Minnesota Timberwolves. So far, yan munang update ko, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.